Naka-heightened alert na ang buong Philippine National Police matapos ang magkasunod na pagsabog kahapon sa Holosulu. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang karahasan na lubos na ikinagalit ni Pangulong Duterte. Narito ang report. Yamatay ang sundalo, ha? Yamatay ang sundalo. Sa araw ng pagsamba at pagsasama-sama ng mga pamilya at mahal sa buhay, naghari ang takot at gulo sa sentro ng Holo. Ang mga residente at motorista nagtatatakbo. Isang sundalo pa ang humahangos, buhat ang isang kabaro. Sa gitna ng umpukan ng mga nag-aalalang residente, ang pagdaan ng mga ambulansya. Walang nag-akalang sa gitna ng misa sa Cathedral of Our Lady of Mount Carmel, umaga kahapon, sasambulat ang magkasunod na pagsabog. Pag-ataking lubhang puminsala sa loob at labas ng simbahan at nag-iwan ng madugong bakas, nakapanlulumong tagpo ng mga naiwang labi at bahagi ng katawan. Napakasakit. Kasi minority kami dito. Opo. At saka ito yung Sunday na hindi lang worship para sa mga Katoliko eh. This is our way of bonding, getting together kapag Sunday. Dito yung mga meetings namin, bondings namin. Isang family kami dito. Pagputok ng liwanag kaninang umaga, ang Holo na dinatna ng GMA News tila ghost town na. So mga kapuso, tayo po ay in-advisean na sandaling lumayo dito sa area at pache-check na pagawad ng Philippine Army. Yun yung karton na nakitang para bang iniwan daw sa ibabaw ho, sa mezzanine nitong isang commercial establishment. Ilang metro lamang ang layo nito, mga kapuso, sa simbahan na pinasabugan ho kahapon. Kung inyong makikita, ang present situation po ngayon, mag-alas 8 ng umaga, patuloy pa rin yung post-blast investigation. Hindi po tayo pinahihintulutan na makapasok sa mga oras na yan. Yung po mga sibilyan, kung inyong makikita, lockdown po. Pinalalayo lahat ng sibilyan habang patuloy yung pagkalap ng mga ebidensya. Patuloy yung pagdating ng mga security forces dito po sa Central Holo. Ayan o, isang pulutong ng mga sundalo, mga kapuso. Kung inyong makikita, ito po. Yan. Sila ho yung inaasahan at binigyan ng instruction na mag-secure dito ho sa blast site. Ganito po ngayon, mga kapuso, ang sitwasyon sa downtown Holo. Ang tiyak ngayon, improvised explosive devices ang pinasabog sa loob at labas ng cathedral. Batay sa ulat ng Reuters, inaako ng grupong Islamic State o ISIS ang pambobomba. Pero kumbinsido ang PNP, isang paksyon ng Abu Sayyaf ang nasa likod nito. Sabi ng Malacanang, galit daw si Pangulong Duterte sa nangyaring pagsabog at pinapapanagot ang sinumang nasa likod nito. Pero aminado silang may kapabayaan sa seguridad. We'll have to investigate how it happened. There may be some lapses in security. Nagpaabot na rin ng palasyo ng pakikiramay sa mga naulila ng mga nasawi. Nakaburol na ang ilan sa kanila. Inutusan na rin ng Justice Department ang National Bureau of Investigation na magsiyasat sa tinatawag nilang mass murder and desecration sa simbahan. Mav Gonzalez, GMA News. Lockdown Holo. Yan ang sitwasyon dito sa kabisera ng Sulu Province. Kung nasaan ngayon, Quick Response Team. Mahigpit, Tina, ang seguridad, mga kapuso, kasunod po ng madugong pambobomba rito kahapon na ikinamatay ng hindi po bababa sa 21 tao at ikinasugat ng mahigit 100 iba pa. Tukoy na raw ng pulisya ang isa sa mga suspect sa mga pagsabog. Ayon po kay Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, miyembro umano ng suspect ng paksyong Adyang-Adyang ng Abu Sayyaf. Nangako pa raw ng katapatan ang leader ng grupo sa Islamic State. Ipinag-utos na ni Albayalde ang hot pursuit operations laban sa suspect at iba pa niyang kasamahan. Ang pambobomba, katulad din daw ng nangyari sa Lamitan, Basilan noong July 2018. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, kung inyo pong makikita sa aking lukuran, lumalabas po ang presidential convoy. Sakay po ang Pangulong Duterte na pagkatapos pong pangunahan yung programa dito po sa headquarters ng Philippine Army, malapit po sa airport, dumiretso po ang Pangulo dito sa ospital para naman bisitahin. Kaya nating nasugatan sa pagpapasabog at this very moment, mga kapuso, natapos na po ang programa ng Pangulong Duterte
at inihahatid na po siya ng PNP at AFP escorts niya dito lamang sa airport kung saan siya sasakay ng isang chartered flight paalis mula po dito sa Sulu Province. Samantala, kanina nga pong pasado alas 2 ng hapon, dumating dito sa Hulo si Pangulong Duterte. Dumiretso po siya sa Cathedral of Our Lady of Mount Carmel. Nag-inspeksyon siya at kinausap ang mga taga-Explosives and Ordnance Division at ilang opisyal ng gobyernong naroon. Kinausap din siya ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana, Interior Secretary Eduardo Año at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Inaalam pa kung anong klaseng IED ang ginamit pero ang nasabi raw sa Pangulo ay isa itong pipe ammonium. Mula sa Cathedral, dumiretso ang Pangulo sa burol ng mga nasawing sibilyan na nasa Camp Bautista. Inaasahang dadalaw rin siya sa mga sugatan. Samantala mga kapuso, matapos ang mga pagsabog sa Hulo, hinigpitan na ang seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay PNP Chief Director General Oscar Albayalde, isinailalim niya ang PNP sa nationwide heightened alert mula po alas 12 ng tanghali kahapon. Ibig sabihin, dapat 50% ng mga pulis ay handang ma-deploy kahit anong oras. Itinaas naman sa full alert ang Metro Manila at ARMM. Ibig sabihin naman ito, 100% o lahat ng mga pulis sa NCR at ARMM ay dapat nakahanda. Pinaiigting na raw ang seguridad sa mga lugar kung saan maraming nagtitipong tao, gaya po ng mga simbahan at mga transport terminal. Sa Zamboanga City, hindi lang entry at exit points ang may checkpoints, kundi pati sentro ng lungsod. Ipinakalat naman ang mga pulis at K9 units sa Our Lady of Mediatrix of All Grace Cathedral sa Kidapawan, Cotabato. Sa Isabela, Basilan, nag-inspeksyon din ang mga pulis at K9 units sa loob at labas ng Santa Isabel Cathedral. May checkpoint din malapit sa simbahan. Pinaigting din ang inspeksyon sa Ormoc Port sa Leyte para sa mga bibiyahe pa Cebu. Narito pa rin tayo, Tina, mga kapuso, sa punong headquarters ng Philippine Army dito sa Holosulu at nakaalis na po ang Pangulong Duterte. Yan ang latest, Tina. Emil, masasabi ba ng mga otoridad na konektado itong nangyari sa Holosulu dun lang sa katatapos na Bangsamoro plebiscite? Wala pang ibinibigay na official statement ang Armed Forces of the Philippines, Tina, maging ang Philippine National Police kung may kaugnayan ba sa plebisitong, may kaugnayan dito sa Bangsamoro Organic Law, ang terror attack na tumama dyan sa Holo Cathedral. Sumesentro, Tina, ang kanilang pagsisiyasat unang-una sa kung ano bang grupo ang nasa likod ng pag-atake. Ikalawa, anong klasing bomba, anong klasing pampasabog ang ginamit. At ikatlo, kung ano ba ang tunay na gusto bang ipahiwatig o iparating sa mga kinaukulan sa ating gobyerno nitong grupong nasa likod ng pag-atake. Tina. Emil, iniimbestigahan din ba yung sinasabi ng Malacanang na nagkaroon ng lapse in security dyan? Inamin, Tina, ng PNP at kanina dito sa command conference, sinasabi rin ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na mayroong lapses na naganap dahil kung makikita natin ang protocol at yung ordinary security plan na ipinatutupad dito sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral dito sa Holosulu, mayroong mga roadblocks, kung tawagin. Hindi basta nakapapasok, Tina, ang anumang uri ng behikulo doon mismo sa main entrance. At mayroong permanenteng security detail mula sa Philippine Army dito sa isang entrance at exit ng simbahan. Naglagay ang pamunuan ng AFP at PNP dito makaraang mabulabog at makipag-dialogo ang pamunuan ng simbahan na maglagay ng security detail sa kanilang premises dahil nga sa kaliwat ka ng mga threats, partikular noong nakaraang taon. Ang tinatanong kanina ni DILG Secretary Eduardo Año, papaano raw nakalusot kung isa lamang ang entrance at exit ng simbahan na gwardyado pa man din ng mga security forces ng ating pamahalaan? Ang isa, dalawa o tatlong individual na may dalang pampasabog na hindi lang basta Tina pampasabog kundi malaking amount, malaking content
ng pampasabog dahil sinasabi kanina sa command conference, Tina, umabot ng humigit kumulang 500 feet yung pinakahuling nakuhang shrapnel ng PNP Bomb Squad at ng AFP Explosives Ordnance Division. So, dito pa lamang, Tina, ang sinasabi sa command conference, napakalaking content, hindi raw bababa sa 2 kilong pampasabog kada isa ang inilagay at siyang pinasabog sa loob ng simbahan dito sa Jolo, Sulu. Tina. Siyempre ngayon, Emil, ina-expect natin na doble pa yung higpit ng seguridad dyan dahil mahigpit yung seguridad dahil martial law, tapos siyempre hihigpit lalo dahil dun sa pambobomba. Paano yung galaw ngayon ng mga civilian dyan, yung mga residente, Emil? Tina, doon sa mismong perimeter ng simbahan, ito ay napaliligiran ng mga commercial establishment. Unahin ko lamang yung mga commercial establishment, Tina. Sarado lahat ito. Yung gasolinahan, yung hardware store, nagbukas kaninang alas 7 ng umaga. Pagdating namin doon, nagmamadali ring magsara nung makitang parating yung puwersa ng PNP at AFP na inatasang maglatag ng seguridad dito sa simbahan habang isinasagawa naman yung post-blast investigation. Tayo sa media, bagaman merong mga marka, yung mga inuupahan nating sasakyan dito sa Sulu, hindi rin basta nakape-penetrate kung ikaw ay papasok kunyari dito sa kampo ng militar o kaya doon sa Sulu Provincial Capital o dito sa Jolo Municipal Hall. Merong mga roadblocks yan, Tina, at hinihingan nila ang ID. Unang-una, yung mga sakay, bine-verify nila kung lehitimo bang makagawad ng media ito, kung lehitimo bang miyembro ng PNP dahil yung ilan sa mga nakikita nating nagro-ronda dito sa blast site ay mga nakasibilyan at sinasabing ito ay kabilang sa mga pinadalang puwersa mula sa Maynila na kumakalap ng ibang ebidensya, intelligence information para mabuo yung mga teorya na kanilang tinutumbok. Sa mga sandaling ito, Tina, hanggang sa mga sandaling ito, hindi normal yung lagay dahil napakahigpit ng seguridad. Hindi katulad ng mga dati nating coverages dito na kung saan ka pupunta, palengke, pupunta ka dito sa plaza, punta ka sa simbahan, magagawa mo ng napakadali. Pero ngayon, merong mga roadblocks kang dadaanan. Ito'y bahagi raw ng security detail na inilalatag habang wala pang resulta ng isinasagawang post-blast investigation. Tina. Maraming salamat, Emil. Doble ingat kayo dyan.